sa kahirapan lang na nadaanan namin. Nangiyak-ngiyak ako, sir, ba? Kasi yung pagdating namin sa dito, iiyak siya, iiyak na lang din ako kasi wala, no choice kami. Iiyak siya sa gitna ng kahuwian kasi hindi niya kaya pero pinipilit niya. Sabi ko, yun, nag-iyakan kami. Yan sabi niya. Pero wala naman siya magawa. Kaya nga, sabi, makaraos din tayo. Pero kinaya namin dalawa. Kahit ang dami namin anak, kinaya namin. Kaya nga, kahit anong mapagdaanan namin, kung pwede lang nga siya, nakadanas din kami na mamunit na magpulot ng mga butit bakal sa daanan. Halimbawa, yung pupunta kami ng bangkiruhan, makadaan. Sa totoo lang, hindi ako nahihiya. Punta kami ng bangkiruhan, ano kami ng mais, mamunta kami ng mais. Makadaan kami ng mga tambakan ng basura, kung pwede pa kinabangan ibinta. Pinupulot namin yan. Oh, ayan si Princess, oh. Hello. Nakita kita may bumili, ha. Meron na. Oh, ayan si Princess. Oh, tsaga-tsaga lang, ha. Oh, ayan po si Princess. Napakasipag, napakabait. Good day po mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. At itong vlog natin ngayon ay para i-update yung bahay nila Princess, nila Mais Girl. At ngayong araw po, so walang gumagawa dahil meron pong bad news doon kina Pare Franz. Yung kanyang pinsan po ay pumanaw at nabaril doon sa Cotabato din. Kaya ngayon wala si Pare, wala sila ngayon, walang trabaho. At may mga pinapos lang din si Pare doy sa taas, mga primer, nagpintura lang siya. So ngayon i-update ko yung tiles. So hindi po natapos yung tiles na target natin, pero sige lang, may mga araw pa naman. So ito na po yung nagawa nila. So yun po, yan po yung tiles na nagawa nila Pare, ang ating mga kaibigan na Panday. Meron na rin mga outlet dyan, mga saksakan. Ito, meron. At kumpleto na pala, kuya. Ayan, meron na rin. Dyan, finishing na lang yan. Tapos may breaker na. Okay na po ang kanilang kuryente. Dito. Yan yung tiles. At meron na ring switch dito. Tingnan natin. Oh, ayun. Liwanag na. Maliwanag na to sa gabi. Kasi pinicturan to nung gabi, di ba? At lika kuya. At si ate. Ate. Oh. Mukhang konting-konti na lang, Oo. Dito na lang, na side. Walis-walis ako. Oh, excited si ate. Nilinisan mo na. May natutulog na ba dito? Anak ko kagabi. Oh, okay lang yan. Gagawin dito, konti na lang talaga. Oh, saan si Princess, ate? Sa tindahan. Nagtinda, daanan ko mamaya. At manghingi ako ng balat lang. So, itong tiles natin, kulang tayo? Opo, kulang daw ng mga 5 kabuo. 5 piraso. So, kulang daw po ng 5. Pero, okay pa naman. Meron pa naman tayong pambili dahil sakto naman yung binigay ni yung sponsor natin. So, yung semento, okay pa, no? Ang buhangin, meron pa? O, sige, dahil merong pinadala si Sir Efren dito. So, ngayon po mga kababayan, ang plano kasi dito, ito na side dito, ay nagpadala na po si Sir Efren ng 30,000 para dito sa likod nila, sa dirty kitchen. At yung kwarto, tapos na rin na tiles. Ayan, tingnan natin. Tingnan natin yung loob. Ayan, tapos na po, naka-tiles na po yan. So, ang maganda nito pag mapinturahan.
At ang sabi ni Ma'am Jeannie at Sir Efren, papalagyan to ng lock bed ba yun? Yung parang pwede mag-study dyan sa ilalim at higaan sa taas. Wow, di ba? Sabi nga ni Princess man, natupad yung pangarap ko man. Na ano? Yung ano nga daw, yung kasi nakita niya yung pumunta ka dito, yun nga raw ang plano. Kasi yun sinasabi niya na ano, na yung pangarap niya na Ben na sinasabi mo ngayon. Sabi niya, ma, gusto ko yung ano, yung matagal na niya yung plano, pangarap. Ito yung pangarap niya. Yung, yun nga raw Ben na Lock bed, may pwede pag-aralan sa baba, sa taas yung ano, higaan niya. Sabi niya, tuwang-tuwa talaga siya, nagtupad raw yung sinabi niya. Na gano'n. Mamaya kausapin natin si Princess. Sabi So pangarap pala ni Princess yun na hindi yun planado ha. Hindi nga. Pangarap niya pala yun. Hindi yun request ni hindi request ni Princess yun. Pangarap lang. Pangarap niya yun na magkaroon siya ng kwarto at higaan na may bed sa taas, tapos study table or may mga ganap doon sa ilalim. Nagkatotoo. Yun nga, sabi niya, ma, sabi ko nga sa'yo, ma natupad yung pangarap ko. Ano pangarap ko? Sabi yung pangarap ko na ano. Tuwa-tuwa talaga siya sa, yung nakita niya yung vlog mo ba, yun ang plano. Oo. Sabi ko sa'yo, ma At least, natupad po yun. So, yun po yung gusto rin ng sponsor natin na magkaroon siya ng ganong higaan para yung area hindi masasakop pa. May bed si dyan, tapos yung ilalim, study table, kung ano man magaganap doon. Yes. Thank you po sa ating sponsor. At dito, tingnan natin dito, may ilaw na rin. Ayan, maliwanag na. Uy, dapat makita rin natin doon na may maliwanag din. Ayan ayan na po. Maliwanag na. Off natin. Ilaw. Wow, diba? Ang liwanag na. Tapos patayin natin. Dito sa kabila, ayan, may ilaw na rin. Pag patayin natin, madilim. Pero pag maliwanag, wow, thank you po sa ating sponsor sa kuryente. So, yun, ang ating sponsor sa kuryente ay sila Tita Jeannie of California. Maraming salamat po at nagkaroon na sila ng liwanag dito sa kanilang bahay. Ayan, may saksakan dyan, may outlet para kung may mga pwedeng i-charge, pwedeng extension o anuman. At may switch yan, di ba? Ang galing-galing. Meron lang tayong additional na mga ilalagay na mga ilawin daw natin, ate. Maliwanag siya pag gabi, no? Kasi 4 to eh. 4 na ilaw yung nandito. Sabay-sabay sila lahat. Wala sa yung siga ng ilaw pa. So, anong mga sabi ng ating mga friends at mga kapitbahay dyan? Maganda na raw. May nakasama ka doon. Ganun lang naman yon, swertihan lang din ba? Kung ano po, hindi man natin kayang, kumbaga, ma-vlog lahat ng tao, swertihan lang kung sino po yung maibigay sa atin, o katulad ninyo, katulad ng na-vlog ko si Princess doon sa pwesto nyo, at nalaman ko po yung sitwasyon na dyan kayo nakatira. Although, sabi nga ng iba, malulusog naman daw kayo. Kumpleto naman daw. Oo, pero siyempre, sa pagsusumikap o sa bakit ngayon kayo magsasabi, bakit kayo ay isang deserving kayong matulungan. Mag-explain kayo ha. Kami sa una, nag-umpisa. Bakit kayo deserving maging o matulungan?
sabi nila ay malulusog o kung magaganda naman daw ang pangangatawan nyo. Pero sa mga suliranin o hinaharap nyo noon, kung ano man ang Deserve. Sa totoo lang po kami na galing kami sa, nagumpisa kami dito sa Davao ng walang-wala na wala akong trabaho, naghahanap ako ng mga pwedeng masailanan, wala pa akong mga kakilala. Nagumpisa kami talaga, pagdating namin sa Davao, Uling. trapal lang talaga ang bahay namin. Isa. Tapos, nag-uling ako, nag-aral ko paano mag-uling, kaya yun yung pamumuhay ng mga payo ko, mga side sa kasawa. Nag-aral ko mag-uling, kahit saan kami pupunta, trapal lang kami. Tapos, lipat dito, lipat doon. Basta ang akong priority lagi sa una, mapakain ko talaga akong mga anak, pamilya. Mapalaki. Bahala sa unya na ang luho. Mahalaga, malusog kami. Kaya siguro sabi nila, malusog naman kami. Kaya priority ko naman ang Pamilya. kalusugan ko naman ko ng mas maganda nang wala tayo sakit. Wala na nga tayo, walang-wala na ganyan tayo. Magkakasakit pa tayo. Kaya sabi ko yung bahay, kanang matitira na to, pwede natin na unti-untiin. Bahalang matagal. Kay ang bahay kako, ang binubuo namin din naman ay para sa amin, para na sa aming mga anak. Para pagdating sa panahon, bahalang tumanda na kami, wala namin sa mundo. Meron silang pupuntahan, meron kaming bahay, pinundar sa among magulang para sa amwa. Abang wala pa sila, pwede silang dito tumira. Hanggang sa kung gusto na nila magkaroon ng sarili nilang buhay, kahit pa paano na sila ibalik-balikan na bahay. Pangarap ng bahala yun sa tumanda na ako bago pa matapos ang bahay, okay lang yun. Kaya pinagsikapan ako kahit unti-unti lang mabuo ang bahay namin. pero ito na. Oo. Hindi namin akalain. Tapos ito, sobrang laking pasasalamat na ako sa mga tumutulong sa amin na ganito. Kahit pa paano nabawasan yung mga suliranin namin, yung imbes na ang aming income mapunta sa bahay, amo na sa mga pagkain na pangangailangan ng mga bata, sa eskwela, sa ilang mga pagkain, hindi sila magutuman. Kahit pa paano, makakain kami ng 3 beses sa isang araw. Kaya ang bahay, hindi na kami mapuwersa na mabigatan sa pagpapatayo sa bahay. Kaya mahirap talaga sa panahon ngayon, mahirap magpatayo ng bahay sa na wala kang Sapat. na Pera. kaya pera o trabaho na income na malaki para pero kahit pa paano nagsusumikap kami na mapatukot kahit unti-unti lang, kahit sobrang tagal pa, at least kahit pa paano nakikita namin yung pinaghihirapan namin. Ikaw ate, tanong ng iba, deserving ba daw kayong mabiyayaan o matulungan ng pabahay? Oo, kung sa deserve din kami tabangan kay sa amo ang kalisod na amo ang giagian na wala Sa silang kahirapan. kapaloba na inani amo ang naranasan na magtrapal lang sukat pagid sa una nagtrapal ra gid mi pero gitiis gid namo sukat pag-abot namo sa Davao gitiis namo mao gali to iyahang ingon na sa gikan sa Manila kay di siya kabalo magkuan sa trabaho diri sa trabaho sa probinsya pagsikapan gid niya nga bisag asa mi manguling asa siya manguling bitbit mi niya tanan sa tunga sa kakahuyan trapa lang gihapon na iyahan ning guyod-guyoron og asa siya manguling isang pag sa tunga sa kakahuyan mo nang kaingon ko na deserve po namo na natabangan mi nga nag-inani mi na pero sa amo amang good na maingon sila nga malusog mi na kuan kay pagkaon manggod mga bata gid akong giuna manggod bago una ay kagaya sa iyang giingon nga ug naay matira usa in kuan dres balay
paunti-unti prayo ang kalusugan ng Oo, pagkain. prayo gyud lang Kung ko. may sobra, doon ilalapat sa materialis. Hanggat sa among kaya namo himuon sa unsay angay na hanggat kahit anong gawin namin na kaya namin pagkakitaan na kumbaga sadlain ba ginagawa na namin na kung kagaya ng nagtitinda naman kami ng mais, hindi naman din ganun kalakihan kasi kulang naman, kung tutusin, kulang din yun sa minsan pag walang mais, kulang din sa pang-araw-araw namin na kabuhayan. So pag walang mais, ito nagpapasada siya na mamasahero para lang may maibigay sa mga bata nga nag-aaral at saka sa pagkain din namin. So, hindi totoo yun. Hindi, No? hindi totoo yun sa hirap na Hindi totoo yung sabi nila na hindi daw kayo deserving. Pero sila, ate, opinion nila yun ha. Pero wag kayong magpapapikto. ang inaayawan din namin sa Maynila kasi ito taga Maynila, bahain. Bahain ang bahay Area nila. nyo. O area nila. Yun nga, sabi ko sa kanya, kung hindi ka sasama sa Davao, kasi yun si Princess nag-aral ng kinder doon, may ilog kasi, tapos yung sinasakyan namin, yung planggana lang, tapos ganun-ganun ba ng tali sa ibabaw? Sakyan namin na Hilahin na. Hihilahin para Oo. makatawid kayo. yung may tali sa ibabaw, tapos gaganon-ganon lang, magsakay ng planggana lang. Nakabitaw ako. Oh. Tapos yung kunting ganon, papunta sa malaki-laki na ilog. Buti, ano ba yung pangalan nun, nung nasabit? Hindi Sumabit. kami natuloy doon. Yun talaga yun. Na po ang desisyon ko nga. Sasama siya at sa hindi, uuwi ako ng Davao kasi yung sa amin naman sa ang gera doon, makatago pa kami. Yung baha dito pag bumaha, Oh. wala kaming mapuntahan. Kagaya nung nanganak ko nito, na baha din. So medyo ang area nyo doon ay malapit sa tubig, sa Kainta. Okay. Likod sa Ilong Pasig. Kaya nagdesisyon kayo na dito Sa sobrang hirap talaga sir na daanan namin, grabe talaga, hindi ko talaga may explain kung sa kahirapan lang na nadaanan namin. Mangiyak-ngiyak ako sir ba? Kasi yung pagdating namin sa dito, iiyak na lang din ako kasi wala, no choice kami. Iiyak siya sa gitna ng kahuwian kasi hindi niya kaya pero pinipilit niya. Sabi ko, yun, nag-iyakan kami. Yan sabi niya. Pero wala naman siya magawa. Kaya nga, sabi, makaraos din tayo. Pero, kinaya namin dalawa. Kahit ang dami namin anak, kinaya namin. Kaya nga, kahit anong mapagdaanan namin, kung pwede lang nga siya nakadanas din kami na mamunit na magpulot ng mga butit bakal sa daanan. Halimbawa, yung pupunta kami ng bangkiruhan, makadaan. Sa totoo lang, hindi ako nahihiya. Punta kami ng bangkiruhan, kami ng mais, mamunta kami ng mais. Makadaan kami ng mga tambakan ng basura, kung pwede pa kinabangan ibinta. Pinupulot namin yan. Sa totoo lang, hindi ako nahihiya magsabi. Para lang mga pangdagdag sa namin. Pangangailangan. Mga pangangailangan sa mga bata. Ang priority ko talaga sa lahat, sir, bata. Mga anak ko. Pamilya, no? Ang pamilya ko, pagkain ng kay hindi ko gusto na maranasan nila ng ibang bata, baka naranasan na magutom kaya kahit anong pagkapirahan namin, ginagawa namin talaga. Eh sabi ko, kaya natin yan. Kahit anong pagkapirahan, pasukan natin. Kaya doon ako bumilib sa pagpapalaki din ng inyong mga anak. Katulad kay Princess, example lang yan. Dahil kung hindi dahil kay Princess na nakitaan or bumili lang ako doon, namangha ako dahil sa ganyang edad, kadalasan yan nasa bahay, naglalaro, kaibigan, pero siya nagsusumikap, kuya ba, tumutulong talaga. Doon ako bumilib. At doon dumating ang panahon dahil napuntahan ko kayo, doon ko nalaman na ganito ang sitwasyon ng inyong pamumuhay, inyong tahanan,
At sa awa ng Panginoon, ito na. Yes po. Sabi ko nga, hindi talaga na ano ang Panginoon. May mga purpose, may mga taong gagamitin ba? Yes po. Kaya nga sa mga anak ko, sir, pag sabi ko pag walang mais, walang ano, si Princess, ito. Pag wala akong pambiling bigas, magsabi yan sila, ma, may pera ako dito ba? May pera ka. Yung baon, tinitipid ko. Binibigay nila. Ito, si Princess. Yan, pag sabi niya, ma, wala tayo. Wala akong pera dito, walang pambili. May pera ako dito. Gamitin. Ito na lang, ibili natin. Opo. Ayan, Parehas ngayon, linggo, wala silang klase, imbis na gano'n siya, magpunta sa mga barkada, kaibigan, pero pag umanya eskwela, tutulong pa siya, magtitinda pa na siya, maghapon na siya magtitinda ngayong linggo. Tapos pag uwi sa bahay, sa gabi, mag-ano pa siya, mag-asikaso na yung gagamitin naman para sa Lunes na naman, papasok na naman sa Lunes. Yan nga sa... Mga bilib din ko sa kay Angel, ganyan, sa kung kukusa siya ba, hindi namin kailangan na Utusan. utusan siya, sabihin pa ano bang gagawin mo sa pagkabukas, ganito, ganyan. Kay siguro nakikita niya rin sa amin na kami yung walang tigil na nagtatrabaho ba. Hindi kami yung purkit na meron na parang ay relax lang ta kay meron pa man. Mamaya na ta maubos na. Maubos muna ang kinakain bago gagalaw. Kami ganang hanggat meron pa pwedeng trabahuin, bahalang meron. Para darating yung panahon kasi na kakaroon ng tayo ng struggle sa buhay, ganang biglang magkakaroon ng problema. Kahit pa paano, dili tayo sa mabigat masyado kay naranasan na namin sa una. Sobrang bigat talaga na parang wala ka ng ibang hinga ng tulong, wala kang makakapitan. Sarili mo lang, pamilya mo lang. Yun lang ang kukuhaan mo ng lakas ng loob para gumalaw pa. Sige magsumikap pa lang magsumikap. Yun lang ang lagi ko sa una. Hindi ko pwedeng huminto. Hindi ko pwedeng tumigil. Bahala siguro. Kahit sobrang pagod na ko, minsan, dahil sabihin pa nila lalaki tayo, hindi tayo umiiyak. Pinatuan talaga namin ng ano. Naintindihan ko kayo, kuya ha, ate ha. Kaya nandito ako at saka yung mga sponsor para maligaya kayo ba sa ganitong paraan, ganitong pagbabayanihan ng mga sponsor na ibsan yung problema nyo, di ba? Malaking tulong ang nagiging resulta pag merong mga kababayan tayo, merong ganitong programa at nauso po yung YouTube. At dahil kung wala ang YouTube, siguro nakabinbin pa rin yung bahay nyo. Matagal pa. Siguro naman po na sinabi nila na parang hindi kami deserve tulungan. Pero wag kang masaktan, ate ha. Opinion lang nila yon. Ganon ang realidad o ganon ang buhay sa YouTube ha. Opo, kasi sa amin lang, kasi nakikita talaga nila malulusog kami, parang maayos tingnan yung buhay namin, Bob. Kahit ganyan lang yung ano namin, siyempre sinisikap ko rin na maayos yung pamilya namin kahit na, sobrang hirap na kasi sa biruin mo naman sa daming anak ko. Ganito pa yung mga katawan namin parang payat-payat pa. Mahirap yun. Gusto namin makita sa mga anak na kahit na naghihirap kami, ayaw namin makita nila na parang sila mo, grabing problemado ba? Hindi na, hanggat maaari, hindi namin pinakikita sa kanila na naghihirap talaga kami. Gusto namin iparana sa sila na ayun yung danasan yung grabing paghihirap na nangyayari sa atin. No? Kahit kami na nakikita nila na ganito kami, masaya. Kay
Alam nga naman mag-mukmuk, patanang daga na, marami na tayong problema. Masano pa dadami ang problema natin? Oo, maapektuhan ng mga bata. Maapektuhan Gawaan ng ng mga bata. paraan. Gawan na lang ng paraan. Nagpapasalamat ako ng buong puso. Sobrang sarap. Tatanawin ko itong napakalaking utang na loob sa lahat ng tumulong sa akin. At kung mayroong mga panahon na hihingi sa akin pinatulong o mayroong panahon na makikita na ako na serving na matulungan po ako, gagawin ko lahat para matulungan ng isang tao. Sino man siya na humingi sa akin ng At ito, kunwari kung may mga problema, kung ano man ang mga pwedeng magpatuloy kayo dito na sila ay may mga problema man, ano ba? Hindi natin dumating man yung mga baha or ano man, kayo ay solido at ginamit ito ng Panginoon, parang bayanihan, tulungan. Kung merong nangangailangan ng tulong na pwedeng patirahin nyo dito pansamantala, okay lang yun, di ba? Para bukas ang bahay namin sa mga tao. Oo. Kahit kaya namin tutulong. Totoo. So yun lang. At huwag kayong magpapabikto ha. Yun ay mga, siguro nababasa nyo rin yun. Nababasa kasi pinapanood nyo naman. Oh, pero huwag kayong magpapabikto ha. Oh. Kami, karapat-rapat din pong Oo. matulungan. Tsaka Deserve ito, namin. ito ate, hindi tayo, ano ba, ito kagustuhan ng mga sponsor, Hindi man namin- kagustuhan ito ng Panginoon. Oo. Ang Panginoon talaga. Hindi naman yan sila basta-basta magpadala. Yes po. Kagaya sa'yo, Sir Eli, ikaw dinala ng Panginoon Para papunta sa amin. Kay Princess una. So, hindi naman akalain, siguro ni mo na inani yung amo ang Oh, hindi ko talaga sukat akalain na gano'n ang bahay nyo. Yes po. Tsaka ako po, nagpapasalamat talaga ako sa mga sponsor ate. Kasi sila ay nagtitiwala sa akin. Yes po. At binigyan nila ako ng task o ng Panginoon ng ganitong programa noon at magpahanggang sa ngayon. Yes po. Kahit busy man ako, may pamilya tayo, at meron din akong pinagkakaabalahan na salon. Pero binibigyan ko ng purpose o binigyan ako ng purpose ng Panginoon ba? No? So, yun lang. Laban lang tayo ha. Kaya nga- Laban lang tayo. Huwag tayong magpapatinag. Huwag tayong magpapaapekto sa lahat ng mga komento. O basta ipagdasal lang natin na magiging matatag tayo. Hindi tayo magpapa-apekto sa lahat ng mga komento. Kaya nga po. Oo, magpakatatag tayo. Sabi ko nga, dapat ikaw din, Sir, dinarasal ko na maayos din pangatawan mo araw-araw para sa marami ding gustong tulungan nyo po. Matulungan pa rin. Matutulungan nyo pa kasi hindi ka sa mga, siyempre araw-araw ka nagbiyahe para makatulong sa iba. Yan, pinagdarasal ko rin po na gabayan ko kayo para marami pa po kayong Salamat ha. Salamat kuya. Ayan. una sa lahat kasi ikaw talaga, ikaw ang Para kang angel sa amin. gabay ng Diyos na dinala talaga para sa amin. Kaya di na, pag magdasal ako, sama rin po kayo kasi ikaw talaga ang gabay. Kaya sabi ko, kung matapos na yun sa amin kasi mayroon ka pang ibang mission na nga ilukay ka sa mga disgrasya sa araw-araw ng Biyahe. biyahe. Salamat ate. Marami ka pang Siyempre sa mga sponsor din, nagpapasalamat talaga ako. sobra-sobra sa sponsor talaga din. Maraming salamat. Kaya mag-thank you ako sa mga sponsor natin. So mag-thank you lang ako sa ating mga sponsor. Maraming salamat sa inyong lahat. So yung kuryente natin okay na yung doon? Apo, okay. May metrohan na? Yung mga abang pa sa metro, yung pinaka-metro na galing sa Davao Light. Oh, wala pa. Pero yung abang niya, Sa pedestal, okay na. Okay na, may breaker. Tungkol, mapapatulong po. Yung aantayin, yung lineman ng Davao Light na lang. So, yun po yung update sa kuryente po. So, mag-thank you lang ako sa mga sponsor natin. Tita Pima po, nagbigay ng 50,000. Tita Ginny and Tita Cecil from California, 23,348. Ma'am Gracia and Sir Erwin, 17,044.
Ate Inday L ng New Zealand 5,000. From Tita Ginny of California 29,070. Tita Anonymous 50,000. Tapos from Ma'am Diana and Sir Grilliard Kudiamat of Torrance, California, USA 5,791. Tapos Ate PG 2,892.50. Tapos from Ma'am Bernie HDH of Germany 3,638.30. From Ate GB 5,798 of Germany. Tapos Ate CB 7,308. Ang kalahati binigay natin para sa panggasolina ng mga panday. Tita from Los Angeles 12,558.66. Ate Chuna Milis 35,000. Sir Larry 5,672.28. Sir Janjan and Ma'am Janet Akiran 25,000 para po sa sliding window. Tapos from Celine De Los Santos 10,000. Kuya Manuel 8,475.69. Kuya Manuel yung pangalawang padala niya po 5,569.39. Sir J and Ma'am Cynthia of Katmon, Cebu 2,500. Tapos Anonymous po 12,282.51. Ate Alori 11,433.02 para po sa pintuan. Sir Erwin and Ma'am Grace 55,806. Ate Maala Liwanag Yalong 16,713. Ma'am Janet Aquino Yamada of Japan 5,018. From Ate Henrisa at Trevor Overton of Australia 5,000. Sir Janjan and Ma'am Janet of Toronto, Canada 11,970. From Tita Ginny of California 45,784. Ang 35,000 para sa kuryente. Ate CB 7,397. Sir Erwin and Ma'am Grace 25,134 para sa tiles. Sir Tita Ginny of California 30,000 para sa extension natin sa dirty kitchen nila, sa CR nila po mga kababayan. At maraming salamat din po kay Sir Efren para sa mga gamit, sa mga tools na kinagamit nila dito. Maraming salamat po. Tayo po ay dadaanan natin si Princess kung kamusta ang benta niya ngayon. So dadaan tayo doon. Ayan si Princess oh. Hello. Nakita kita may bumili ha. Meron na. Ayan si Princess, ang ating Princess sa pagtitinda ng mais. Ayan. Magkano ka na? Ano po? 600. 600 ka na? O, akin na yan. Tsaga lang ha. Ayan po si Princess. Napakasipag, napakabait. Nag-exam na kayo? Ano po po, Monday? Monday pa. Okay. Ingat ka dito palagi ha. Galingan mo sa pagtinda para may uwi sa bahay. Okay, daan na ako dito para kamustahin ka. At least nakabenta ka na. Sipagan mo lang, ipakita mo sa buong mundo na ikaw ay deserving, di ba? Bye-bye. God bless. Ingat ka ha. Opo.